I am from Group 6, Reporter 4. I am Joy Conestables. My assigned topic is pay grading, pay grade skills. Jobs are grouped into levels and each level has set pay range. So, ang mga trabahante grupo og each level. So, kada grade na ikaw galingong pay range. Ang trabaho nga pareha og kalisod og responsibilidad kay parehas og pay range. So, for example, ang company na ay grade 1 to 10. So, ang grade 3 admin assistant makadawat sila og 40k to 50k. Ang grade 7 seniors analyst is makadawat og 70k to 90k. Bisan pag magtinabangay og maayo, ang grade 3 dili sila sa kaabot sa grade 7 nga sweldo kung dili sila ma-promote. So, next one is delaying and banding. Some companies reduce the number of pay grades delaying to create broader pay bands. So, this delaying is gamay ra ang pay grades. Gihimo og dagko nga bands para mas flexible ang pagsaka sa sweldo. Dili na kinahanglan mo promote para mo taas pa ang pay. Third one is going rate model. Organizations base pay on the current market rate for specific jobs. Market supply and demand influence pay decision. So, ang sweldo gi-base sa market rate o unsay kasagaran nga sweldo sa ubang company para anang trabaho. So, for example, kung ang mga software engineer kasagaran ginabayaran og 120,000 monthly, ang kampanya mosunod ana para makadani og mga maayo nga mga empleyado. Kung kulang ang workers, musaka ang sweldo. Kung daghan pud ang workers, naay possible nga mobaba ang sweldo. Fourth one is customizing pay structures, smaller or more. So, ang customizing pay structures, ang gagmay o paspas molihok nga negosyo, ganahan o flexible nga pay system, dili stricto. For example, isa ka mo small startup adunay duha lang ka category, core team og specialist. So, ang core team is halos pareha ang sweldo og naay mga bonuses. Unya ang specialist mas taas ang sweldo kay naman sila yung mga special skills. So, mas flexible